Sa dami ng klase ng longganisa meron dito sa atin, mahaba-habang usapan yan kung alin ang the best. Bawat longganisa kasi hindi lang pagkaing pamatid gutom kung ituring. Pagkakakilanlan na rin ito ng isang lugar at mayamang kultura. Kaya bukod sa sarap at lasa, ang itatampok namin mga longganisa, may sari-sariling kwentong bubusog sa ating iba't ibang kaalaman. Suki, bili ka na ng longganisa! Karne ng baboy ang gamit sa karaniwang langgunisa. Pero sa ilang probinsya sa norte, karne ng baka at kalabaw daw ang umaariba. Wow! Sarap din. Mabintog siya, malaki. Lasan-lasa mo talaga yung bawang. Longganisang baka at kalabaw, wow na wow! Saan yan? Pero marami mang bersyon ng longganisa ang nagsusulputan. May ilan na rin tila limited edition na raw. Ang pambatong sangkap kasi, bihira ng matagpuan. Kaya paano na ang sampalok longganisa kung nauubos na ang pampalasang pasutis? Yung aroma niya talagang kahit nga nakaano yan yung pag binaon mo sa animal, sa bus, pag may baon ka longganisa, naaamoy nila. Itim na longganisa, ano ang special ingredient? Tsokolate ba, tinta ng pusit o dugo? Para siyang corned beef. Ay, matataba nga. Mas malaki yung ano nito, yung bitukang ginamit. Opo. Ang mahabang kasaysayan ng longganisa, saan nga ba nagsimula? I wonder, ano-ano ang nagsasarapang bersyon ng longganisa sa bayan ni Juan. Sa gitna ng malawak na kapatagan ng Luzon, matatagpuan ang tinaguriang rice granary ng Pilipinas, ang Nueva Ecija. Lupang mayaman sa kasaysayan at kalikasan, kaya ang mga hayop dito gaya ng baka, tiba-tiba sa pastulan. Kaya ang dekalidad na karne at perfect gawing longganisang batutay. Malambot, malasa, at may kakaibang tamis na tila naglalaro sa dila. Naglalaway na ba kayo? Say less mga ka-wonder! Dadayuhin na natin ang panalong lasa ng ipinagmamalaking longganisa ng Kabanatuan, ang batutay. Ang ka-wonder nating si Marie Chris, minsan ang itinanghal na champion sa pasaharapan ng batutay. Kaya mula Bulacan, napasugod si Empoy sa Kabanatuan para maka face-to-face ang maituturing na reyna ng batutay. Sir Empoy, syempre bago po tayo kumain ng napakasarap na longganisa, ituturo ko po muna sa inyo kung paano po gagawin. Tama nga naman Empoy, bago matikman ang sarap, kailangan munang dumaan sa hirap. Ito po yung karne ng baka na giniling po natin kanina. Ito na po yung gagamitin natin, yung giling na po. Kwento ni Marie Chris, lumaki siya sa amoy ng bawang, paminta at palengke. Sa edad na 14, natuto siyang gumawa ng batutay. Kasi po pag pumapasok po sa palengke po yung mga magulang ko po, nun sinasama po nila ako, nakikita ko po yung paggawa ng proseso simula po sa paggiling ng karne hanggang sa maging finished product na po. Sa paggawa ng batutay, ihahalo lang ang mga pampalasang asin, paminta at bawang sa giniling na baka. Sunod na ilalagay ang special ingredient ng batutay, ang asukal. Ate Marie Chris, anong pinagkaiba ng batutay longganisa sa mga ibang longganisa sa ibang part ng Pilipinas? Yung longganisa po kasi natin ng Kabanatuan po, usually po kasi garlicky, sweet po. Sa mga vegan po kasi meron po silang nilalagay na suka. Medyo maasim po yung longganisa nila, unlike po sa longganisa po ng Kabanatuan na talaga namang sikat po talaga. Kapag templado na ang karne, sunod itong ipapasok sa bituka ng baboy na magsisilbi nitong balat o casing. Next step po natin ay ilalagay na po natin dito sa siliran at magsisilid na po tayo. Parang siyang plastic balloon, no, te? Next step po natin is tatalian na po natin itong longganisa po na siliran po natin. So magiging ganap na siyang individual na longganisang butotay. Tatalian para magkaparte-parte ang bituka. At
Pwede nang iluto. Pakukuluan lang sa kaunting tubig hanggang matuyo at lumabas ang sariling mantika ng longganisa. Mahinang apoy lang para di masunog dahil may sangkap itong asukal. Sa wakas, empoy, pwede mo nang hatulan ng batutay. Wow! Sarap eh. Mabintog siya, malaki. Actually, masarap naman lahat ng mga langgunisa na mga natikman ko sa buong Pilipinas. Pero ito, isa sa the best. Lasan-lasa mo talaga yung bawang, no? Yun nga, yung size talaga niya malaki. At sulit. Kung bibili mo dito, sulit talaga. Sarap. Mula Cabanatuan, larga pa ng ilang daang kilometro para marating ang Tugigaraw. Ang pakay naman natin dito, ang wow na Ibanag longganisa. Gawa naman sa karne ng kalabaw. Sa pag-iikot sa Tugigaraw, nakilala namin ang ating ka-wonder na si Arsenia. Gumagawa ng homemade Ibanag longganisa. Nag-abroad ako sa Taiwan at nakaipon ng konti. Kaya pag-uwi ko, yun na ang ginawa kong puhunan para mapalaki ko yung longganisa, yung Ibanag longganisa. Pangunahing kabuhayan na rin nila ang paggawa ng Ibanag longganisa. 2010 ako nag-start na naglongganisa. Nagsimula ako muna sa pakonti-konti, 5 kilos, hanggang na ano ko yung tamang timpla na perfect ko po. At yun na po ang binalik-balikan ng mga customer ko. Tulad ng ibang longganisa, simple lang ang paggawa nito. Titimplahan ng cane vinegar, atsuete powder, paminta at asin ang giniling na karne ng kalabaw. Ang Ibanag longganisa kasi maraming bawang at malaman siya. May taba din na ilalagay pero konti lang siya. Ibinabalot ang longganisa sa balat ng isaw ng baboy, itinatali sa ipiniprito hanggang sa maging golden brown. Pero bukod sa paboritong almusal, ipinansasahog din sa ibang lutuin ang longganisang Ibanag. Hindi lang pang silog. Bet na bet ding pang pinakbet ang Ibanag longganisa. Aalisin muna ang balat ng longganisa para mas mabilis lumabas ang mantika na magpapalasa sa mga gulay. Kahit hindi na natin lagyan ng mantika kasi po itong longganisa is nagmamantika naman po. Kapag luto na ang longganisa, sunod na igigisa ang luya, sibuyas, bawang at kamatis. Lagay na po natin itong mga gulay. Unahin po natin itong talong. Liliit naman po itong talong natin, madali lang maluto to. Kaya isunod na natin itong kalabasa. Ilang halo lang at wag nang patagalin sa kalan, ready nang ihain ang pinakbet na Ibanag longganisa. So, bale, bago siya sa panlasa ko kasi ang nakasanayan natin is yung alamang tsaka karne. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, bida ang longganisa. Pero ngayong linggo, naghanda kami ng longganisa with a twist para sa inyo. Ang ihahain namin, itim na longganisa. Pahinga muna tayo sa cook-off battle, mga ka-wonder. For today's video, balik culinary student ako para gumawa ng longganisa with a twist. Makakasama ko si Chef Kirkpatrick Boyser, na culinary instructor sa isang kilalang culinary school sa Pilipinas at naging instructor ko nung nag-aral ako ng culinary course ngayong taon. Pero bago yan, kakasaka ba sa hamon ng pasarapan sa iba't ibang lugar? Ito po ang vegan. Vegan. Vegan Ano nga ba ang longganisa. longganisang vegan? May taba ba yun? May taba, may atsuete, maraming bawang. Paborito ko pala to. Masarap Vegan. kinakain to, nakakamay eh. Chef, eto naman. Ito, misusa ng ating longganisa Quezon. Ito naman ang ating Alaminos
longganisa. Alaminos, Pangasinan? Pangasinan. Oh. So, ang alaminos... Ito naman malaman. Puro malaman. laman. Tsaka malalaman mo kung alaminos ni Susan. Sabi nila yung toothpick, pero hindi siya yung toothpick. Gamit siya sa coconut. Yung talaga? tutusok mo siya. Para? Yun yung mag-proportion sa kanya. Yun yung magbibigay sa kanya ng shape. Yung alaminos. Ibang-iba din ang lasa nito. Yung malinamnam. Medyo may konting asim. Tapos bawang. Pero hindi masyadong powering yung bawang. Mula sa maalat-alat at mabawang, punta na tayo sa manamis-namis na hamonadong longganisa. Ito naman gawa sa bakang batutay ng Kabanatuan. Kabanatuan. So ito ay batutay beef yan. beef. Pinapausukan nila. Paborito ko yun eh. Matamis-tamis din. Tamis. Pero masarap siya. Sarap siya. Ano Ito to? naman ay tinatawag nating Ba't pulang-pula to? yung longganisa. Yung iba nilalagyan nila ng food color. Ayoko na may food Yung coloring iba- ng longganisa eh. It's my turn, mga ka-wonder! Susubukan kong gumawa ng itim na longganisa sa tulong ni Chef Patrick. Wait, abangan nyo kung paano ito mangingitim. Gilingin muna natin ang karne ng baboy. Magkahalong laman at taba. Pagkatapos po niyan, gagawa po tayo ng mga sangkap. So, ang gagawin po natin dyan, Begin. siyempre, ihalo na natin sa giniling yung ating lutong liempo. Lagay natin. Lalagay na natin yung ating bawang. Bawang. Sa sibuyas, kung green chili. Green chili. Ang ating paminta, toyo, Toyo. asin, patis. Pambalansin ng mga Pambalansin. anin ng lasa. Opo. Ito, Miss Susan, meron tayong tinatawag na calamansi powder. Lalagyan ko kasi gusto ko mamuo yung ating longganisa. Dahil pag nilagyan ko ng suka, Maghihiwa-hiwalay. Haluin ang mga rekado gamit ang kamay. Pwedeng lagyan ng potato starch kung gustong mas mabuo o magdikit-dikit ang karne. At para maging kulay itim, haluan ng dugo ng baboy. Para siyang corned beef. Yan. Pero mamaya po, pag niluto natin, yun na po iitim. Itim na yan. Oh, wow. Ilalagay sa hog casing o bituka ng baboy at tatalian. Para mamuo ang dugo at maging itim, papakuluan ito sa loob ng 30 minuto. So ito, Miss Susan, pwede rin to Para siyang pang-breakfast, toasted, ano? pang-toasted, tostado. Ang Ano kagandahan dahil ng nilaga ng chef yan? Di ba luto naman na siya? luto na siya. Ano lang naman natin dito? Maano yung... Mangkulay, lumutong. Gusto mo ng malutong, ayan. O, Tsaka mas lumalabas yung lasa. yung... Oo. Handa ng ating dinuguang longganisa. Tulad ng dinuguan, bagay rin daw itong i-partner sa puto. Pati ano ng dugo, Nalasahan mo. yung texture ng dugo, malalasahan mo. Dinuguan nga siya. Para siyang pinatuyong dinuguan. Ano, chef? Tama po, Miss. Lasang-lasa mo yung dugo. Andun yung calamansi powder. Siyempre, nandun din yung liempo na bits na nilagay kanina. Lasa mo rin yung flavors ng dinuguan. Yung sile, yung green chilies. Dinuguan pa rin yung lasa niya. Masarap kasi meron siyang chunks ng mga buo-buong liempo. Nandun yung garlicky, pero malalasahan mo pa rin yung konting asim. Ano man ang isahog o itimpla, tila nananalaytay na sa dugo ni Juan ang pagkagiliw sa longganisa. Sa halos lahat ng klase ng longganisa rito sa atin, laging present ang mga rekadong ito. Bawang, check. Paminta, check. Suka, check. Asin, check. Pero may ilan ding longganisa na may kakaibang sangkap. Tulad ng longganisa sa Quezon na ginagamitan ng pasutis. Bukod sa oregano, ang kakaibang minty flavor at aroma ng longganisa ng Sampaloc, Quezon, galing daw sa isang pambihirang halaman, ang epazote o pasutis,
nadala ng mga banyaga ng panahon ng galleon trade. Isa itong herb o pampalasang halaman na kilala ring Jesuits tea, Mexican herb o worm seed. Sa Sampaloc, Quezon, binabalik-balikan at must try ang longganisa na may pasutis. Pero bibihira na raw ang halamang pasutis. Mangilan-ngilan na lang din ang gumagamit nito sa pagluluto. Kaya maswerte na raw kung makatikim pa ng longganisang may pasutis. May ilan pa rin gumagawa, nag-aalaga sila ng sarili ng pasutis sa kanilang harapan ng bahay na nakalagay lang sa paso. Si Nanay Flor at Tatay Cesar, ilan sa sumubok magparami ng pasutis. May kanya-kanya silang tanim ng pasutis sa paso para kung umulan, hindi ito mababad o malunod sa tubig. Sapul po ang tatay ko na naglalagay ng pasutis. Namatay na po ang tatay ko year 2000. Di wala nang gumawa. After 1 month siguro, sabi ko, Nanay, turuan mo ako. Dahil ang dami nang nahanap ng longganisa dito. Per order ang bentahan ng longganisa ni Nanay Flor. Habang si Tatay Cesar naman, araw-araw mayroong display sa kanyang karnihan. Bango, yung aroma niya, talagang kahit nga nakaano yan yung pag binaon mo sa sa bus, pag may baon ka ng longganisa, naaamoy nila. Kasi yung pasutis yun yung umaamoy Sa paggawa ng longganisang may sangkap na pasutis, imbis gilingin, hinihiwa ng maliliit ang laman at taba ng baboy. Sa paggamit naman ng pasutis o epasote, maaaring patuyuin at gilingin ng pino. Pero si Tatay Cesar, sariwang inihalo ito sa longganisa. Sa paggamit ng pasutis sa longganisa, kailangan konti-konti lang at pag nasobrahan ay pumapait ang lasa. Pagkatapos imayin ng pasutis at oregano, gigilingin na ito kasama ang bawang. Saka ihahalo ang mga pampalasa, paminta, pimenton at asin. Pagkatapos nating halo-haluin, ilalagay na natin sa pinato yung bituka ng baboy. Para sa kunat effect ng longganisa, pinato yung bituka ang gamit. Mas magandang ibinibilad ang longganisa habang natutuyo siya, nanunuot ang mga rekado sa longganisa. Tatalian at pwede nang ibenta. Unti-unti nang nawawala kasi nga mahirap alagaan yung pasutis. Ngayon nga, ang gagawin namin mag-distribute sa mga barangay, mag-alaga ng pasutis at paramihin ulit ang pasutis para may balik yung dating lasa ng traditional na longganisang Sampaloc. Dahil tila limited edition na ang longganisang may pasutis, special ang makikitaste test ngayon. Hindi mo malalasahan yung gulay. Medyo smoky na medyo may onting parang herbs and spices. Mas savory yung galing sa Quezon. Hindi ko naman malasahan kung very herby siya from the halaman. But medyo mild yung flavor niya. Hindi siya masyadong maalat, hindi rin siya matamis. Siksik sa nutrisyon ng pasutis. Ayon sa nutritionist na si Professor Lindsay Alvarez, ito ay nagtataglay ng meron siyang iron, meron din siyang magnesium at phosphorus. Nakatutulong ito sa maayos na pagdaloy ng dugo at nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Kaya sana, tuloy-tuloy pa rin sana nating matikman ang pambihirang sarap ng longganisang may pasutis. Kung may pamana ang mga Kastila na hanggang ngayon ay lasap na lasap natin, mga pagkaing desarsayan o kaya'y karneng pinaespesyal ng sari-saring sangkap at kakaibang proseso, tulad ng hamon at chorizo, na mas kilala natin ngayong longganisa. It was the Spanish who introduced the concept of the sausage that we know today. There are two types of chorizo. One is the Visayan counterpart of what we call longanisa here. And another part is kopya ng Spanish chorizo, which is the one with the paprika, bawang. You will likely find that in wealthy mestizo families in the country. Di man sa atin, pwede na rin makatikim ng certified Spanish chorizo. Gawa ng pamilya ng kahwander nating Spanish mestizo na si Paulo.
Ang chorizong ito, mas inakmaraw sa panlasa ni Juan. My father, when he came to the Philippines, his mission is to introduce the Spanish cuisine to the Filipinos. He didn't adapt all the Spanish cuisine. In fact, what he did, he adapted to the taste of the Filipinos. Sa mahigit 7 dekada ng Alba Restaurante Espanyol, isa sa Pinoy na Spanish recipe nila, ang chorizo de Bilbao. Pero alam niyo ba, walang chorizo de Bilbao sa Espanya. Ang Bilbao ay isang syudad sa Espanya. Funny thing, there's no chorizo de Bilbao in Spain. It's really created here in the Philippines for the adjustment of the Filipino palate. But in Spain, you have different kinds of chorizo. Mainly like this one, there's the Pamplona, which is in the region of Pamplona. So like the Philippines, each region in Spain would have their own type of chorizo or their sausage, depending on what's local to them. Mula sa giniling na karne ng baboy, hahaluan ito ng mga pampalasa tulad ng paprika at asin. For the chorizo, the biggest difference is the paprika. So paprika is the main ingredient of the chorizo, which is very popular in Spain. For us, wala kaming suka for preservation. It's really mainly the salt. Para mas lalong maging swak sa panlasa ng mga Pilipino ang chorizo, hinahaluan ito ng alak. Ang chorizo, hindi lang pang-ulam, puso rin ng maraming putahe, gaya ng paella. I like cooking it with fried rice and egg. So parang chorilog. And then, but in a restaurant, we use it for fabada. Fabada is mixed beans. Para lang siyang Spanish pork and beans. Ang chorizo de Bilbao, tunog banyaga ang tawag, pero Pinoy na Pinoy ang lasa. It's a long journey pa para tuklasin ang iba pang kwentong longganisa. Kahit saan man ang boto mo, mapa maalat-alat at mabawang na longganisa o manamis-namis na hamonado, kahit pa ang mestisong chorizo de Bilbao, lahat yan kumakatawan sa masarap at mayaman nating kultura ng pagkain. Kaya, long live longganisa! Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow nyo rin po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder.